hapon, gusto ko lang i-emphasize na buksan niyo lang yung kaisipan ngayong hapon. Ito ay lahat ng mga almost Christians na rito. So, ngayong hapon, ang pamagat ng ating mensahe, pinamagatan ko have you enjoyed your inheritance or not? Have you enjoyed your inheritance or not? Ang kwento natin ngayong hapon ay matungkol doon sa prodigal son. Alam niyo, ngayong hapon meron kayong makikita na kakaiba. Okay? About the prodigal son. So kung may Bible tayo, buksan natin sa Luke chapter 15. Basahin ko, alam niyo na yung kwento, pero maganda pag binasa. Luke chapter 15, verses 11 hanggang 31 or 32. So basahin ko sa ating sariling wika, sundan niyo na lang. Lucas, kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32. Samahan tayo ng Panginoon, Pakinggan niyo, basahin ko. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya siya nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Di na pa ako dapat tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong. Niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasama po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama kanyang mga alila, Madri, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anakong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. 25. Nasa bukid noon ang anak ng panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para mapagkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, nasumpungan. Ngayong hapon, pag sinabing prodigal son, ang nasa utak agad natin yung bunso, yung nagwala. Ngayong hapon, papakita ko anong picture natin. Tingin ko mukhang tayo yung panganay. Okay? Maliwanag eh. Sino ba talagang prodigal sa dalawa? Natuklasan ko ba mas prodigal yung panganay? Mamaya, malalaman nyo. Yan ang prodigal sa dalawa. Actually, silang dalawa prodigal. The prodigal sons. Okay? Kasi parehas sila, walang connection sa kanilang ama. Now, di na siguro ningin sa inyo, alam niyo na yung kwento. Itong bunso, makulit. Pinuntahan yung tatay niya, Ama, bigay mo na sa akin ang aking mana. Alam niyo, ang mana ay binibigay lang yan pagpatay niya yung ama. Parang kay Tombeng ang mensahe ng kanyang bunso, Tay, mamatay ka na para makakuha yung mana ko. Okay? So, ibig sabihin, napakasakit sa ama. Okay? Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, binigay niya. Okay, talong story short, kinuha niya ang kanyang parte,
binenta niya, ginawa niyang pera, umalis, nagpunta sa malayo. Ano ang picture nitong bunso? Ito yung mga tipong may sariling desisyon. Ayaw magabayan. Okay? Ayun. Tigas sa ulo. Ang ginawa. Ayaw niya na mayroong nagmamando sa kanya. Ayaw niya na mayroong nagsasabi, oy, mali yan. Ayaw niya. Madalas ang ganyang klaseng mga tao ay napupunta sa kapahamakan. Okay? Ang Ama ay simbolo ng Diyos nating Ama na nasa langit. Amen. Sometimes we are too eager to manage our own lives. Amen. You don't have the capacity, you don't have the power to manage your own life. Amen. Sabi niya, ayokong pinapakialaman, alis, punta siya sa malayo. Talagang nanadya. Binenta ang kanyang mana, pumunta sa malayo. Gusto niya talagang walang makialam. Pakitanong niya ang katabi mo, gusto mo ba walang makialam sa'yo? Okay? Kasi delikado yung ganyan. Yung walang nakikialam sa'yo, especially pag yung nakialam ay gusto lang ingatan ka. Amen. Nakuha? Amen. Pero pag yung nakialam lang talaga, na talagang paninira yan, huwag yung pansinin yan. Okay? Pero pag mayroong mga nakialam na, ano sila, concern. Amen. Pag ang nakialam sa'yo, concern sa'yo, makinig ka dyan. Amen. Pero pag yung nakialam, may walang pakialam, ayan mo yan. Nawa? So nagwala siya, inubos niya yung pera. Tandaan niyo malaki ito. Pag may pera ka, marami kang kaibigan. Amen. Tandaan niyo mo diyan ha, pag may pera, marami kang kaibigan. Pero pag wala kang pera, kahit ipis, iiwanan ka niya. Okay? So dumating ang point, naghirap siya. Dumating ang point, talagang ang pinakamababang trabaho noon sa Israel, mag-alaga ng baboy. In the first place, bawal nga yung baboy. Okay, kaso mayroong mga nahalo doon, na hindi Israelita, kumakain din ng baboy. So may nag-alaga. Ang pinapakain doon, mga bungang kahoy, kung sa Bisaya pa, mga kalibre, mga kamote. Okay? Dumating ang punta sa sobrang ano niya. Siyempre yun, niluluto rin yun. Niluluto yun kasi mayroong kain din ng baboy yung pag-ilaw yun. Niluto yun. Dumating ang point, nasa sobrang gutom niya, gusto niya lang kainin din. Pero hindi naman niya kinain. Gusto niya lang kainin, sobrang gutom. Hanggang isang araw na-realize niya, sa bahay ng aking ama, abundant ng mga alipin. Hindi nagugutom mga alipin, ang gaganda ng ayos, samantalang ako, ba't ganito? Na-realize niya, bumalik siya sa kanya, babalik ako, pero pagbalik ko ron, hindi na anak, alipin na lang. Nakuha? Amen. Alam niyo, ito pinakamahirap anong lesson bago ko talakayin yung panganay. Laging tandaan din natin kayo mabuhay pag wala ang Diyos. Amen. Huwag kang mag-attempt, kapatid, na mabuhay na hindi kasama Diyos. Amen. Ito, nag-attempt siya eh. Akala niya kaya, kasi kung grabe ang kayamanan dala niya. Laging magtandaan, pag marami kang pera, marami kang kayamanan, paputaktiin ka ng kaibigan. Dami niyang kaibigan. Pero nung nawala na lahat, walang kaibigan yun. Lahat kaaway. Ito napapansin ko. Ayaw niya kasing mag-submit. Ayaw niyang pakialaman siya ng tatay niya. Ayaw siyang gabayan. Nakuha? Balik siya. Ang kagandahan nyo sa ama ay ganito. Wala nang ginagawa kundi hinihintay ang kanyang pagbabalik. You know what? Ngayong hapon na ito, I believe, mayroong kinakausap na dito. Marahil ikaw yun. Ayaw mo nang pakialaman ka. Marahil ikaw itong, Lord, ito yung plano ko eh. Dapat sumunod ka sa akin. Ganun gusto ng bunso eh. Ito yung plano ko, bigay mo na yung yaman ko. Ang sakit noon sa ama. But you know what? Even if we hurt God, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ahayaan niya mangyari yung gusto natin. Amen. Pero, pag gusto natin, kapahamakan ang dala niya. Amen. Hanggang sa mauntog ka isang araw, matauhan ka, babalik ka sa Kanya. Bottom line, ang babagsakan mo, Diyos pa rin. Amen. Pagkasabi mo sa katabi mo, kayo pa rin ni Lord ang makikita sa dulo. Ngayon, ayokong katagpuin si Lord magtay sa dulo na sugatan. Gusto ko pa nagtagpo kami ni Lord sa dulo, maayos. Amen. Diba? So balik siya, ang ganda, ang Diyos naghihintay. Ngayon na po, no, kung kayo po feeling nyo malayo kayo sa Panginoon, naghihintay siya, palagi siya nag-aabang. Walang ginagawa ang Ama, kundi nagtitingin sa malayo. Amen.
babalik na kaya siya. Alam ko, babalik yun. Bakit? Di marunong magsaing yun. Alam ko, babalik yun kasi hindi nga marunong yun magluto ng itlog. Inaabangan niya kasi alam ng Ama yung capacity niya eh. Amen. Kasi kung hindi alam, kung alam lang ng Diyos na kaya na sarili niya, alam lang ng Ama kaya sarili, hindi na mag-aabang eh. Bakit? Magaling yun eh. Hindi marunong magprito ng itlog, sunog. Hindi marunong maglaban ng damit. So wala itong alam. Bakit? Mayaman eh. So inaabangan niya, babalik yun, tiyak babalik yun. Dumating nga, bumalik. Alam mo, ang ganda ng ginawa ng tatay. Sa halip, di ba? Siguro kung tayo yun, naku, ayun, naman sinasabi ko eh. Di ba? Kung tayo, ginawa yung ano? Yaman. Ang message nyo, pag kinuha ko na yung yaman ko sa'yo, gusto ko mamatay ka na. Okay? Pagtakin mo, ganun. Tapos ito bumalik. Naku. Di ba? Baka magdala ng baseball bat, sige, dumating ka rito, okay? Grabe! Sobrang ano. Pero ano ginawa sa halip ng pagalitan, sa halip na sisihin? Niyakap. Ano pa? Inalikan. Ano pa? Binihisan. Grabe ni-restore. Hindi ng Ama tinignan yung lahat ng hirap, lahat ng pasakit. Hindi tinignan ng Ama lahat ng kasamaan. Ang nakita ng Ama, siya mismo. Amen. Ngayong hapon, no, marahil, feeling mo na palayo ka. Feeling mo, mayroon kang sariling mundo na ginagalawan. Ang Diyos naghihintay. Alam niyo ba ginagawa ng Diyos na sa langit? Panayran ng tingin. Kailan kaya babalik ito si Pedro? Alam ko babalik ito kasi wala ito magagawa pag wala ako eh. Nasa Bible na yan eh. Amen. Babalik at babalik ka rin. Now, natapos natin, so binigyan, nilagyan ng magandang robe, binalik, ni-restore. Kaya nga ako naniniwala na ang Diyos ay kaya tayong i-restore. Kahit gaano kalalim, kahit gaano kabigat yung kalalagayan natin, pwede tayong i-restore ng Panginoon sa napakagandang kalalagayan. Amen. Just come to God. Amen. Ibabalik tayo ng Lord sa pinakamagandang kalalagayan. Kunin ang ano, robe. Ilagay ang singsing. May singsing kasi noon eh. Ang pinaka-ring niya as a sun. Binalik. At ano pa? Ito ang maganda, tingin nyo kayo sa akin. Nung umalis ko siya, yung singsing bilang anak, tinabi ng Ama. Bakit? Alam niya babalik. Amen. Amen. Ngayong hapon sana, kung gusto mong ibalik sa iyo ng Lord yung singsing mo bilang anak, ay puntahan mo siya. Amen. Okay ba yan? Amen. Ito pa, nag-celebrate. Kasi noon sa Israel, meron sila mga pinatabang buya. Yung mga pinatabang buya na yon, pinapakain na ng pinapakain yung mga buya na yon, pinatabak lang for celebration. Kakatayin lang yon pag napaka-espesyal ng okasyon. Pero alam mong ginawa, kinatay nung dumating siya. Di ba kung tayo mag-isip? Ang bihira, nilustay na lahat. Iniisip pag gusto kang patay, pagkatapos, kakatay pa. Yung pinatabang buya, kakatay lang yung pag napaka-espesyal ng okasyon. Kinatay, mga kapatid. Ito na si eldest. Pag-usapan natin si eldest. Dumating si eldest, pagod, galing sa bukid. Nag-aani siya, naglilingkod siya ng todo sa kanyang tatay. Pagdating niya, gulat na gulat siya. Bakit may tugtugan? Bakit may kasiyahan? Tinawag niya sa kanila. Ano meron? Kami pagod na pagod. Pagdating niya, dumating ang iyong kapatid. Nagdiwang ang iyong ama at pinatay. Kinatay ang pinatabang buya. Nagwala si brother. Okay? Galit na galit siya. Di siya pumasok. Di niya kinaya. Para bang grabe, pagkatapos ng lahat ng ginawa sa'yo, ganun-ganun lang. Alam niyo, nakita ko, ang may tama, may problema, yung panganay. Tingin na sa akin, mga kapatid. Ang prodigal son, lumayo, pero ang puso konektado sa Diyos. Amen. Ang masaklap yung panganay, kasama niya mismo yung tatay sa loob ng bahay, pero ang puso niya malayo sa ama niya. Amen. Amen. Pwede na nasa church palagi, pero disconnected sa Diyos. Amen? Diba? Ano pa, Brother Wilmer? He served his father. Naglilingkod rin siya. He worked in the farm and
acted responsibly. Responsible to. Tingin mo kayo, makinig kayo mabuti. Kasi tingin ko, marami sa church eldest son ang ugali. Nasa church, nagsiserve, nasa church, responsible, pero disconnected sa Diyos. Naku, pwede pala. Ano pa nangyari? He didn't enjoy his inheritance. In fact, he owns everything. Okay? As a son. But he missed the privilege of a son because he possessed a wrong mindset. Anong problema ng panganay? Mali ang takbo ng utak niya. Paano nangyari? He was bitter. Masama loob niya. Grabe itong ama ko. Okay? Grabe siya. Masama loob niya. Bakit? Pira. Ito, nilustayan yung kayamanan. Ginawan ka na masama. Kinuha ang kayamanan. Ibig sabihin, gusto ka nang mamatay nito. Pagkatapos pagbalik, pinagdiwang mo ba? Masama talaga loob niya. Tingin sa akin. Minsan hindi mo ma-enjoy ang inyong inheritance bilang anak ng Diyos. Bakit? Pag mayroong kasama ng loob. Amen. Pakisabi sa katabi mo, iwasan mo yung sama ng loob. Iwasan yung sama ng loob. Okay? Ito pa ho. Iwasan nyo yan. Ano pa ho? He felt his father is unfair. Sino sa inyo nag-iisip, Lord, unfair ka? Sabay lang naman kami pumasok sa EFC, bakit mas marami siyang blessing kaysa sa akin? No, God is not unfair. Amen. He's just. Amen. Amen. Yan ang feeling niya, unfair ka naman, Father God. Unfair ka, Lord. Unfair ka, Father. Ito, masamang ginawa sa'yo. Pinagpatay mo pa ng pinagabangguya. Samantalang ako, kahit kambing, kahit maliit na kambing, mamaya, papakita ko sa inyo, kahit maliit na kambing, wala man lang para sa mga kaibigan ko, mag-happy-happy kami saglit. Okay, ano pa? He blamed his father for allowing his younger brother to take his inheritance. Iba't mo pa kasi binigay yung kayamanan niya eh, yung mana niya, ibabalik din naman pala eh. Ang ibig sabihin niya, pagbalik yung yaman ko, hahatiin mo na naman sa aming dalawa, lugi na naman ako. Nagkakaanahan tayo. Kaya galit na galit siya eh. Bakit? Yung natirang kakayamanan, hahatiikan niya na yun eh. Kaya talagang galit na galit siya. Ano pa? He blamed his father for not making the right decision. Mali ang ginawa mo tayo, mali. He was not happy of the return of his brother. Instead, he was angry when his father received him again. Tingin na sa akin. Ngayon, sino sa dalawang masama? Parehas. Parehas. Pero, ang nakakalungkot sa lahat, alam mo kung ano? Okay na yung bunso, masama, lumayas. Ito, matindi, masama, nandyan sa loob ng bahay. Amen. Mas masaklap to. Nalaman ko, mas prodigal yung eldest. Kaya delikado, pwede maging mas prodigal yung nasa loob na simbahan. Amen. Bakit tanong niyang katabi mo, prodigal ka o hindi? Okay? Nagets ka? Amen. Mas prodigal yung nasa loob ng church. Lord, you're unfair. He blamed God. He never take time to comfort his father. Ito malupit eh. He never take time to comfort his father during his sadness when his brother left the house. Imbes na kanyang i-comfort ang tata niya, hayaan mo tayo. Kahit umalis si Junior, nandito naman ako. Tayo kasama mo ko. Hindi! Alam mo ang ginawa niya? Nung umalis ang kapatid niya, nagliwaliw din siya. Hindi niya man lang ginawang hinibo yung tata niya sa likod. Hinimas-himas tayo. Hayaan mo lang. Hayaan mo na, nandito naman ako. Lakasan mo lang daw po, huwag kang ganyan. Uminom ka ng gatas para hindi ka magkasakit. Hindi! Ang nasa kanya, self-centeredness. Amen. Selfish siya. Amen. Matindi itong sakit nitong pangalan nito, Big. Selfish. Bakit? Kita mo, di man lang ako napansin, nandito na ako. Ang iniisip si Junior pa rin. Talagang mahal talaga nila mga bunso. Nagets mo? Nagtampo. Self-centered. Ano ba? Selfish. Gumawa ang ginawa niya sa halip na i-comfort ang tatay niya, nandun sa mga barkada niya. At doon sa mga barkada, chinismis pa ang tatay niya. Ba't ko nasabi? Di mo lang kami binigyan ng kahit isang maliit na kambing para sa mga barkada ko. Malamang! Wala sa Bible, pero inisip ko na eh. Pagkaharap mga barkada, ang pala yung tatay ko, ibang klase, unfair talaga eh. Mantakay mo bunso umalis oh. Ibang klase pare. Di ako pinapansin. Okay?
Pakisabi mo sa kanya, sa katabi mo, bawal sa church ang kulang sa pansin. Bawal sa church ang kulang sa pansin. Okay? ESP. Amen. He never sits with his father and serve him while waiting for the return of his brother. He always with his friends. Ano ba mangyari? Tingnan sa akin, pag ganito ho ang utak natin, wrong mindset, poor understanding, because of selfishness and self-centeredness, ano mangyayari? This is a very wrong mindset. He had, ano sabi? He is expecting his father to reward him for his loyalty. Ito masaklap. Ang gusto niya, Tay, hindi ako umalis, nandito ako, i-reward mo ako. Kahit man lang sabihin mo, anak, may mga kaibigan ka ba, may mga bisita ka, magkatay kayo ng isang baka. Yun ang ina-expect niya. Tumingin ka sa akin. Dahil mali ang utak niya, mali ang pagkaintindi niya, ganito kasi yan. Bakit pa i-reward sa'yo yung iyo na? Amen. Kaya sabi ng tatay niya, anak, lahat ng akin sa'yo. Amen. Ba't kailangan pagkatabi, kumatay ka na lang dyan? Amen. Bakit kailangan pa magpaalam pa sa akin? Di katayan mo yan. Amen. Mali ang utak niya. Gusto niya pa mag-test. Anak, mayroon ka mga bisita? Andali, ako maghahanap, ang kakatayin mo ay yung kambing na batik-batik. Hindi na kailangan. Everything the Father's own is yours. Amen. Ito yung mali natin. Because we are too self-centered. We are too selfish. Ano nangyayari? We miss the blessings. Yes. Ano nangyayari? Kasi nakatutok ka sa sarili mo, nakatutok ka sa mga pangangailangan mo, na mismo tuloy naghihintay ka, tawag ka ng tawag sa Diyos, Panginoon, provide. Lord, please provide. I want you to know this afternoon. Listen, tingin sa akin, Sarah. Lahat ng sa Diyos atin. Amen. So ano lang kailangan mong gawin? Bakit ka nagmamakaawang hingin yun? Iyon na yun. Amen. So ano kailangan mo lang gawin? Huwag ka na magtampo, wala nang dapat isipin pa. Just connect to God. The moment na konektado ka sa Diyos, lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Actually, nasa iyo na eh. Amen. Hawakan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang lahat ng kayamanan ng Diyos, si Kristo. Sinanggap mo si Kristo. Therefore, nasa iyo na. Hallelujah. Nasa atin na. Kaya nga, nakakatakot itong ganitong mindset. Ang gusto niya, i-reward siya ng kanyang ama. Bakit i-reward ang isang bagay sa'yo na iyo na? Hindi ba nakakatawa yun? Halimbawa, kay Nilis itong gitara. Dahil nili sa iyong kagandahan, sa iyong kasipagan, iyo na ang gitarang ito. Ano sasabihin mo? Iakin yan eh. Nakita niyo yung mga mali ang kaisipan? Yung may mga masamang loob? Yung mayroong maling kaisipan, nakatutok sa sarili? Nami-miss nila ang blessing. Kaya sabi na mga anak, grabe, pagkatapos maglustay, sinira lahat, nilustay lahat ang kayamanan, bumalik, pinagkatay mo pa. Sagot ng tatay, anak, matagal na kitang kasama, lahat ng akin, iyo. Amen. Ba't kailangan ka pa magpaalam kung magkatay ka na katali mo lahat ng kambing kung gusto mo lang unin mo lahat yan? Nandiyan ba kayo? Di mo na nga kailangan hingin yung iyo na. Amen. Nakakatawa yun pag iyo na hingin mo pa. Malabo yun. Pag si Jan wala papasok mo sa bahay, sasabihin sa akin, pa, pwede makiinom? Parang, ano? Pwede makiinom? Pwede kumain? Nasabihin ko sa, ano ka ba? Bisita ka ba rito? Ano? Nag-gets mo na? Di ba pangit? Amen. Ikaw ba, Ben? Pag kukuha ka ng tubig sa red, nagpapalat, Nay! Pwede makiinom? Di ba diretso kuha ka na lang? Bakit? Kasi lahat na nasa bahay na doon sa'yo. Bakit? May karapatan ka dito. Bakit? Anak ka! Amen. Ganon din sa Diyos. Kaya nga huwag tayong magkaroon bitterness, huwag tayong mainggit. Bakit? Kasi kung anong meron si Elmer, meron din tayo niyan. Amen. Nakuha ba natin to? Amen. Ngayon kung mayroong binless, higit sa atin, matuwa tayo sa mga binless, higit sa atin. Amen. Pero huwag mong alisin sa utak mo kung paano si Elmer pinromote, pwede ka rin ma-promote. Amen.
nagkatampo tayo eh. Bakit naman? Nauna ako sa kanya, ba't siya ang una na-promote? Malamang siguro. Malamang lang, tingin ko, malamang lang, nasabit ang ugali mo. Amen. Ikaw ay problema, hindi ang Diyos. Amen. Andun ba kayo? Amen. Ano sabi ng Father? All are yours. Do what you want. Why should I reward you? All that I have is yours because you are my son. How could the Father reward something that you already own? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Lahat ng sa kanya ating niya eh. Amen. Hindi niya na kailangan i-reward sa yun. So what gives joy to the heart of the Father? Listen to this. The right mindset that a child of God must have, listen carefully, is to enjoy the riches of His Father. Amen. Kaya pala hindi natin rin ma-enjoy ang riches ng Father because we are too much focused on ourselves. May problema ako. Mahirap kaya mag-enjoy kung may problema ka. Diba? Lalo na yung mga, sabi ko nga, yung mga buwalan ng sweldo, mga 27, hindi mahirap na mag-enjoy yan. Yung March 27 na, hirap na yan. Ang gasolina niya parang June. Tingin sa akin. Kaya pala mahirap tayo mag-enjoy mag-test ng ating sarili. Kasi ang sabi rito, all the riches that God has is para sa'yo. Ngayon, bakit hindi mo na-enjoy yung riches ng Father? Because you're too much focused on yourself. Eh, pastor, hindi naman. On yourself. Eh, pastor, hindi naman. Kasi pag yung pangailangan mo, para saan yan? Sa sarili mo nga. Kulit mo eh. Sasabihin mo pa, hindi eh. Okay, di, yung mga pangailangan ko, para sa sarili mo pa rin yan. Tingin sa akin, hindi ba kayo nagsasawa? Puro na lang pangailangan sa sarili? Nagugulat pa rin ba kayo sa Meralco? Nandiyan ba kayo? Amen. Ba't kayo nagugulat pa rin pagdating ng katapusan, nandiyan na yung Meralco? Siyempre, gumagamit kami ilaw. Kung ayaw pupunta ka ng Meralco, ipaputol mo. Amen. Nagugulat pa rin ba kayo sa Maynila? Di ba pag naliligo ko, may pakanta-kanta, why me now? Ayaw ko, di huwag kang maligo. Hindi ka niya pupuntahan. Amen. Nandiyan ba kayo? So, ano lang kailangan mong gawin? Huwag ka nang magulat sa problema. Huwag ka nang magulat sa mga pangangailangan. Nariyan yan. Amen. Anong kailangan mo gawin bilang anak ng Diyos? Tingin sa'yo, humurap, tumingin ka. Enjoy the riches of your Father. Amen. Ang tanong ngayong hapon, have you enjoyed your inheritance? Amen. Kasama to. Hihingi ka, iiyak ka pa, Diyos ko, tulungan mo kami. Sabi ng Lord, tingin sa akin, anak naman, lahat ng akin ay iyo. I-enjoy mo. Ba't kumakailang hingin pa sa akin yan? Andiyan ba kayo? Amen. Huwag niyo mas-interpret. Baka sabihin niyo, Pastor, di kami dapat na mag-pray kasi amin na lahat. Mag-pray ka rin. Ang sinasabi ko lang, huwag mong itutok ang utak mo sa pangailangan mo sa sarili mo. Sige, matulad ka sa eldest son. Okay? O, kaya pa? Malapit na. What the Father wants from the eldest son. Ang sabi dito, ano magbibigay ng joy sa Ama? Our total obedience to Him. Kailangan obedient tayo sa Panginoon. Question, ganyan ka ba? Our total commitment to Him. Are you committed to God? Our fellowship with Him. Tingin sa akin, walang pakialam sa Lord sa pangailangan mo. Bakit? Pinrovide niya lahat yan. Ulitin ko. Kailan makinig kayo mabuti sinasabi ko, paniwalaan niyo ito kasi nasa Bible ito. Ano man ang pangailangan mo, pinrovide na ng Diyos lahat yan. Amen. Ulitin ko, di pa rin nag-gets ang iba. Yung iba, may ikot-ikot pa yung mata. Ulit, tingin ulit. Ano man ang kailangan mo, pinrovide na ng Lord yan. Amen. I don't care kung ano yan. Bakit? Kasi binuhay ka niya hanggang ngayon, ibig sabihin, bubuhayin ka rin niya hanggang bukas sa mag-alawa, hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Amen. Yun, nakuha ng bata, nakuha ng bata. Alam mong kailangan ng Diyos? Fellowship lang with you. Sa oras na yung ama ay naghihintay sa pagbabalik ng bunso, yung panganay, alam mo kung saan nagpunta? Nasa barkada. Kapatid, stop na natin yan. Magsawa na tayo sa kakatingin ng ating pangailangan. Doon na tayo sa piling ng Panginoon. Doon na tayo sa presensya ng Diyos. Makipag-fellowship tayo sa Kanya at tayo makipag-isa sa Kanya. Amen? So what the Father wants from His eldest son?
to rejoice with him because his lost brother had returned. He was dead, but now come alive. Tingin sa akin, because of our lack of understanding, we miss a lot of blessings from God. Amen. Kasi kulang tayo sa pagkaunawa. Ulitin ko ulit, ipabangon ko to sa inyong espiritu talaga. Lahat ng pag-aari ng Ama ay atin. Amen. Pero bakit hindi mo na-gets? Bakit hindi mo na-enjoy ang inheritance mo, ang blessings mo? Bakit? You are too much focused on yourself. Bakit tanong niyang katabi mo, hawakan mo ang kamay, saan ka ba nakatutok sa sarili mo? Okay? Sa sarili nakatutok eh. Eh, pastor, wala kasi kaming ganito, wala kasi kaming ganito. Hindi mo ba naalala? Bumalik ka kasi sa simula. Tingnan mo yung sarili mo, na lumabas ka ba, may kasama ka na cellphone? Di ba nang lumabas ka, wala kang dala? Yes. Andiyan pa kayo? Yes. Bakit ngayon parang hindi ka na mabuhay kung wala kang cellphone? Bakit ngayon parang hindi ka na mabuhay kung wala kayong mga pangangailangan? Pag wala kang TV, anong feeling mo? Kawawa naman kami. Kailan pa? Amen. Nung lumabas ka sa lupa, isa lang ang binigay sa iyo ng Diyos. Ano ito? Buhay. Amen. Dahil siya, tingin sa akin, dahil siya ang nagbigay, siya ang mag-sustain. Amen. Wala pang binuhay ang Diyos. Tingin sa akin, wala pang naglilingkod sa Panginoon ng tunay ang namatay sa gutom. Amen. Wala pang tunay na sumunod sa Diyos ang namatay sa pangangailangan. Wala. Amen. Why? Because if you serve God, you obey God, He will provide all your needs. Amen. Ulitin ko, lumabas ka, wala kang dalang cellphone. Amen. Lumabas ka, wala kang dalang pera. Amen. Ano lang binigay sa'yo ng Diyos? Buhay. Amen. At yung buhay din dahil galing sa Kanya, siya ang magpo-provide, siya ang magsusustain. Kung hanggang kailan yun, siya lang nakakalam. Amen. Pero tiyatsakin ko sa iyo, pag nanampalataya ka sa Diyos, hindi ka kailanman mamamatay sa pangangailangan. We miss to rejoice with God. Ang puso ng Diyos ganito, yung nawawala, hinahanap niya. Nakuha? Amen. Ang gusto niya, maraming makakabalik sa Kanya. Yung problema sa mga Kristyano, dahil too much focus na sa sarili, hindi na nag-evangelize. Ano po na? Sa sarili lang nakafocus. Ito kailangan ko, itong kailangan ko, ito dapat ko magawa, ito dapat ganito. Hindi na nag-evangelize. Hoy, gising. Amen. Kapatid, mag-share ka ng gospel. Amen. Sa bagay, naintindihan ko bakit hindi ka makapag-share. Ano na may share mo, yung Meralco mo. That's right. Amen. Ano share mo, yung utang mo. Wala eh, nakatuto ka sa sarili mo. Kailangan mabayaran mo to, kailangan maayos to, kailangan maayos to. Gusto mo bayaran? Ang sabi mo, gusto mo bayaran? Amen. Simple lang, magdala ka lang kaluluwa sa Panginoon. Siya Amen. na magbayad Praise yan. God. Amen. Ang problema, hindi natin nag-gets eh. Alam mo sabi sa Bible, what profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano ibig sabihin? Isang kaluluwa, mas mahalaga at mas mahal pa kaysa halaga ng buong sanlibutan. Amen. Therefore, kung magdala ka ng isang kaluluwa, magkano ba yung utang mo, magkano bang kailangan mo, i-charge mo na kay Lord. Bakit? May deposito ka na. Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Rejoice with God. Most of all, we miss to enjoy the bountiful blessings of God as His children. Why? Because we don't feel the heartbeat of God. What is the heartbeat of God? Tingin sa akin, anong heartbeat ng Panginoon? To have you. Amen. Pag sabi sa katabi mo, to have you. Yun lang ang gusto ng Diyos. Dahil ba din naman kailangan itong sipag mo? Worship team, hindi niya kailangan yung galing ng kanta mo tsaka ng iyong tugtog. Amen. Sabi ko nga, nahihiya nga ako, Bing eh. Kung yung ganda lang na tugtog natin ang pag-usapan, wala tayong binatbat sa mga angels. Amen. Ang gagaling tumugtog ng mga angels. Amen. Kanta ay nakutumiklop na tayong lahat. Bakit? Ang pinakamataas na nota, lagpas pa doon sa tikla ng organ, kayang abutin ng angel. Amen. Eh tayo hanggang dito lang. Nga, di ba? Pag kumanta tayo, napapikit tayo lahat. Lord, sana matapos mo. Bakit? Hindi yun ang hanap niya.
Ano ang desire ng Lord? To have you. Amen. Ikaw lang ang gusto niya. Hindi ang talent mo, hindi ang kakayahan mo, dahil ang lahat ng yan, hindi abot sa standard niya. Amen. What He need is you. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ang kailangan niya. Ikaw ang Kailangan niya ba? That is why we miss the blessing. Nakuha niyo na? Okay? As sons, what belongs to our Father is ours. As sons, our Father listen and answers our prayers. Yes. Amen? Amen. Dahil anak tayo katulad ng mga magulang sa laman. Pag may kailangan ng aking mga anak, kahit wala ako nagpo-provide, naghahanap ako ng paraan, may provide. Bakit? It is my obligation as their father to provide their needs. Amen. Malala ko itong aking anak. Ako naman noon, na ako po yung nag-graduate ng high school, andito na yung aking mga magulang. Yan na naman tayo, malaala mo kayo. Bigyan nyo na ako. Andito nanay ko. Andito tatay ko, ako na naiwan. Di ba graduation ng sapatos ay itim? Yes. Wala akong sapatos na itim. Ang laki ng pako, di ba? 12. So wala rin akong mahiraman. Alam mo, meron akong puti na sapatos. Bumili ako ng langking. Yung langking na itim. Binuo ko yun. Sinaga ko magdamag. Yung itim, yung puti, pinaitim ko. Inulayan ko ng itim. Yung pala kinabukasan pala, pag hindi mo napuro yun, lumalabas yung puti. Batik-batik. Wala na. Wilson Rama, graduate. So, akit ako sa stage. Ang pangit na tapos ko. Nung matuyo, sibra na pa siya. Wala na. Wilson Rama, graduate. Congratulations. So, akit ako. Iyang-iyaw ako. Wala eh. Kaya nung dumating sa tayo ng mga anak ko, nag-JS kami noon. Grabe. Walang nag-ayos sa akin, takin mo hanggang dito. Alam mo yung takin mo hanggang dito? Tapos, isasayaw mo yung babae, ang sagbuhan ko din na bakit? High-waisted! Walang nag-aalaga. Pero nang dumating ng tayo ng anak ko, anong ginawa? Sabi ko, Lord, I'll take full responsibility. Alam yung anak ko, nung siya nag-JS, pumunta pa kami sa Better Living. Pinasukatan ko pa ng coat eh. Renta naman eh. Pero, ibig sabihin, matindi. Nice one. Parang gusto ko siyang makita. Sabi ko, grabe pala, no? Sana kung ganito rin ako. Bili ako sapatos, pinasukatan ko po. Siya yung nainis eh. Kasi lahat ng po, pinasukat. Alam mo, ito gusto mo? Forma. Sabi ko, ang sarap tingnan. Masaya ako na nakita ko. Tapos nung sinuot na niya, papunta siya sa ano? Sa JS niya. JS ba yun? JS ano? Grabe! Ang gwapo niya tingnan eh! Sa paligid ko! Masaya ka! Amen. Bilang magulang. Amen. Pero pag nare-rewind yung 1988 nung gumraduate ako, nag-iiyak ako. Bakit, Jim? Zebra eh! Nagkat siya ba? Ganon din sa ama. Naunawa nyo? Yung tatay natin sa langit, ganon din ang gusto niya. Ayaw niya na pagkulahin ang ating mga anak at ayaw niya mapahiya ang kanyang mga anak. Amen. And the moment you pray, the moment you ask, He will going to provide. At tingin sa akin, ang ipaprovide niya, hindi yung pipitsugin, ang ipaprovide niya, the best. Amen. Kaya natin sa Lord. Kasi, nung huli, JS ulit. Kasi dalawang beses ano? JS ulit. Sabi ko, ito na naman tayo. Ngayon, wala nang pangrenta. Sasabi ko, gawa natin ng paraan. Bumili lang kami ng mumurahin na po. Merong murahin na po. Isinuot. Murang gamitin. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kasi ako nga tatay, ayoko makita yung anak ko na zebra yung pa. Talaga ako na may hiya. Ngayon sa akin. Ayaw ng Diyos, nabibigyan ka ng hindi the best. Amen. Kasi pag hindi the best, hindi masyadong na-appreciate. Amen. Pero pag the best, you are starved for the night. Amen. Diba? Kaya pag kayo na dumarating, grabe ito na anak ng Diyos. Pag maganda ang ayos mo, maayos ang buhay mo, sino ang unang proud? Di ba yung magulang? Amen. Yung pagpasok ko ng anak ko, wow!
Ha! Ayos! Anak ko yan! Diba? Pero pagpasok ng anak ko, patagilid. Parang, anak mo ba yan? Hindi ganyan yun eh. Nagets mo? Iba yun eh. Nagets? Kung tayo maganda ang buhay, kung tayo maganda ang ating finances, kung tayo healthy, kung tayo the best at masaya, sino muna natutuwa? Ang Ama. Kaya nga si Lord willing siyang i-provide lahat ng kailangan natin. Bakit? For Him to see us enjoying our inheritance. The question is after all, are you enjoying your inheritance? If you are self-centered, you are not enjoying it. If you are God-centered, you will begin to enjoy it. Why keep on asking what is already yours? Iyon na yung lahat eh. Ba't mo pa hinihingi? Papakita ko sa inyo, may versikulo yan, mamaya-maya. As sons, our Father wants us to stay healthy. Dapat walang anak ng Diyos sasakitin. Nung magkasakit ang mga anak ko, kaya nag-resign si Mami Course, bakit? Nagkasabay silang magkasakit, nakita ko para silang ganun dalawa doon sa ano, naka-dextrose lahat. Alam mo, hindi ko matiis eh. Tingin sa atin, hindi ko matiis. Tingnan ng mga anak ko may sakit. Pero nung makalabas sila, ganun talaga na paglabas sa ospital. Grabe, mula-mula, bilog na bilog. Tuwan-tuwa akong tingnan. Nandiyan kayo? Natutuwa ang Diyos tingnan kang healthy. Mamula-mula. Nalulungkot siya pag nakita kang putlang-putla. Gets mo? Diba? Yung apo mo, diba? Yung apo mo, pag nakita ko, pag inilabas, talagang mamula-mula, praise the Lord. Pero yung apo mo, pag inilabas, diba? Nakagano, parang nahapoy. Malulungkot ka. Nandiyan ba kayo? Gusto ng Lord, pagkasabi sa katabi mo, gusto ng Lord, healthy ka. As sons, our Father always make sure, tingin, our Father make sure that everything we need are all provided. Anong kulang sa'yo ngayon? Nahamon kita. Anong kulang sa'yo ngayon? Anong kulang sa'yo ngayon? Gusto na Lord isigurado sa'yo. Lahat, anak, provided na. The riches of our Father never runs out. Di na uubos. Maaari yung sweldo mo na uubos. Maaari yung pera mo na uubos. Pero ang pondo, ng Ama natin na nasa langit na hindi mo na-enjoy kasi nga makulit ka sa sarili ka lang na totoo. Yan pong pundong yan ay hindi nauubos. Nandiyan pa kayo? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay? This is our inheritance as children of the living God. The question is, have you used your inheritance? Are you still begging of what are yours already? Lift up your hands and I will declare to you. I want you to receive your blessings and your inheritance in the name of Jesus. I declare it's all yours right now. Sabi mo, receive it in Jesus' name. Receive it, receive it. Receive it. It's mine. Pakisabi mo, Lord, it's mine. Hallelujah. Sige, pwede nang ibaba. Importante ito kasi ganito. Bukas, mas maintindihan nyo lalo. Explain ko sa inyo lahat bukas. Dalhin nyo na kung sino pwede nyo dalhin. Inahamon kayo lahat, dalhin nyo na kung sino nyo pwedeng dalhin. Kasi bukas, papakpakin natin lahat ng sinunod demonyo sa ating utak. Kasayin, yung panganay, yan ang masaklap syempre. Mas justified pa yung bunso kasi nasa malayo. Ito, mas nakakalungkot yung panganay nasa bahay mismo. That's right. Pero ang layo niya sa kanyang ama. That's right. Gets? Tuwing nakikita niyo yung ama niya, nagtitingin din sa bintana, nag-abang, galit na galit siya. Grabe talaga to. Andito ako, di man ako pinansin. Doon na lang sa barkada. Tingin sa akin, may mga times na hindi ka papansin ng Diyos. Bakit? Gusto niya ikaw magpapansin sa Kanya. Amen. Hindi ka nagpapapansin eh. Amen. Bakit sabi mo sa katabi mo, magpapansin ka kay Lord? Magpapansin ka kay Lord. Minsan ako, tatay, mayroon akong ugaling ganito. Yung mga anak ko, hindi ko minsan pinapansin yan. Bakit? Gusto ko sila naman magpapansin sa akin. Di ba si Nimay, pagka hindi mo pinapansin, pag lalapit sa'yo, magaganon-ganon ang kanyang hair. Mama, ganda po. Di ba ang ganda tingnan?
Ikaw naman magpapansin kay Lord. Palagi naman siya nagpapansin sa iyo eh. Yes. Are you there? Yes. Magpapansin ka sa Kanya. Bakit? Gusto ni Lord yan. Let me repeat again. Hindi kailangan ni Lord ang service mo. Amen. Hindi kailangan ni Lord yung kahit yung magagawa mo. Kailangan ni Lord ang alin? Ikaw. Amen. Ikaw mismo. Nothing more, nothing less. Amen. As again, ito yung verse natin. Romans chapter 8, verse 31 to 32. Romans chapter 8, verse 31 to 32. Pag nandiyan na ako kayo, bilisan po natin. Romans 8, 31 to 32. Nandiyan na? Amen. Ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ano sagot? Teka. Hindi yun ang sagot. Ang tanong ko, sagutin nyo. Ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Yun ang sagot. Yun ang hinihintay ko. Again? Amen. Wow, mali. Ano ibig sabihin? Tingin sa akin. Kung ang Diyos kakampi natin, walang sino mang makakalaban sa atin. Kahit sakit, kahit kakapusan, kahit kamatayan. Wala. Bakit? Nasa panig natin ang Diyos. Kailangan may magbubukas sa inyo ng scripture para ano? Para kayo ay mabuksan at masasabi nyo, kakampi ko pala ang Diyos, ikaw ng problema ka, wala kang binatbat sa akin kasi kasama ko Diyos. Nandiyan pa kayo? Amen. Wala eh. Pag walang magkasabi sa'yo, para ka na naman yung panganay. Puro na lang ako problema sa buhay. Lord, kunin mo na ko. Sana nga, kunin ka na. Di mo naintindihan eh. Enjoy your inheritance. Now, anong sagot? 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi niya kaya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Tingin, dito ako mag-end. Have you enjoyed your inheritance? Hallelujah. Tingin sa akin, wala nang pwedeng ibigay pa sa iyo ang Diyos. Amen. Kasi binigay niya na lahat sa iyo. Sino ang kanyang lahat-lahat? Si Jesus Christ. Amen. Everything in this world was created through Jesus. Therefore, ang lahat-lahat ng Diyos ay si Jesus. Ibinigay niya na si Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ba niya ibigay ang lahat ng bagay kalaki pang kanyang anak? Why keep on asking God for something? Well, in fact, He had already give you His everything. English yun ha. Okay, ulitin natin. Bakit ka ba kailangan hingi sa Diyos ng kahit ano? Isa katotohanan naman, ibinigay niya na lahat ng Kanya sa iyo. Sino itong everything niya? Jesus Christ. Ngayon kung meron kang need, ba't ka pahingi sa Kanya? Ibinigay niya Kanyang lahat sa iyo. Minsan ang Diyos hindi na sumasagot sa prayer natin. Bakit? Para lang ma-realize natin, nandiyan ang sagot sa atin lahat. Sino siya? Christ is the answer. Hallelujah! But it's not. Kaya nga, if you keep on asking God, para nakaka-insulto din. Parang ganito. Neres, may blank check ako rito. Anak, ito nang bahala. Ayan, sa inyo yan. Tapos si Neres, tanong naman namin ni Pastor, ay, kailangan mo pa ng 2 million. Blank check na yan eh. Di sulatan mo ng 2 million, bahala ka sa buhay mo. Andiyan ba kayo? Amen. Nakaka-insulto minsan nyo. Pastor, sige na. Binigyan na kita ng blank check. Pastor, sige na. Blank check na yan eh. Pastor, sige na, kailangan mo ng tulong. Di ba masarap utusan? Naganda ba kayo? Amen. Don't ask from God for anything because He had already given you everything you need. Amen. Who is He? Jesus Christ. Pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo na lahat. Amen. Amen. Nagkakaroon tayo. Amen. Kaya alam nyo, pag naintindihan nyo nito, pag may sakit kayo, Allah, rebuke mo lang in Jesus' name. Go!
Sumikip-dibdib ko in Jesus' name. Go! Tanggal agad. Bakit? Nasa akin ang great healer. May kailangan ako? 20 na lang pera? I declare in Jesus' name, God will provide. Nandiyan na kaagad. Kasi alam mo na, you will begin to enjoy your inheritance. Hallelujah. Paglalakad ka, anak ako ng Diyos. Lahat ng linggo. Ha? Ibibigay niya. Ibibigay niya lahat. Bakit? Kasi anak ako ng Diyos. Ang problema, hindi mo ma-enjoy. Bakit hindi mo ma-enjoy? Kasi masyado kang focus sa problema mo. Tigilan nyo na yan. Pag-isabi sa katabi mo, pisilin mo yung kamay para madala. Magsawa ka na dyan. Wala ka nang inisip kundi problema kundi sarili. Sige, magsawa ka na. Nakakasawa niya problema. Gusto mo magsimulan naman kayo ng bago. Anong bago? Blessing naman. Beginning today. Lord, I want to enjoy my inheritance. Huwag mong kaya niyo yung desal. Connect to God. Even sa church, isingit ko na to kahit sa pastor. Amen. Dapat konektado rin kayo sa pastor. Nakita niyo, konektado kayo, di kayo nakapunta rito. Amen. Di nakapunta kayo rito, di nalaman yung katotohanan. Amen. Connect lang ng connect. Amen. Marami yung mga nasa church, hindi rin konektado sa pastor. Kaya na nangyayari? Di alam kung anong mga ginagawa ng pastor. Pag hindi alam ginagawa ng pastor, di na rin alam kung saan pupunta. Kung saan yung pastor dapat naroon ka. Amen. Dahil yung blessing, nakasunod ka pa lagi. Ha? Okay, tingin mo sa akin. Prodigal son, lumayo. Pero ang mas prodigal, minsan sa loob. He missed his blessings. Why? Because he is disconnected to the Father. Amen. I want you to enjoy your blessing. God had given you everything. Do not be tricked by the devil. Ang demonyo kasi nanluloko lang. Ito kasi yan eh. Si Elmer may 1 billion. Ayoko na milyon, bilyon na. Amen. Pero dahil ang demonyo sinungaling, ano sabi ng diablo sa kanya? Elmer, walang-wala ka. Kasi sinungaling yun. Kasi mayroon na siyang 1 billion, higit pa ron. Bakit? Si Kristo na sa kanya. Pero putak, at sabi ng diablo, wala. Bek, wala ka. Wala ka, wala ka. Who told you? If you know the truth will set you free. I am a child of God. I will going to enjoy my inheritance. Take note. You only have one life. I said you only have one life. Kung yung one life na yon, ibubuhay mo pa sa problema, ibubuhay mo pa sa hinagpis, wala na akong magawa. Pero ngayong hapon, pinadala ko ng Lord para sabihin sa iyo, yung one life na yan, just one life. You receive Christ, you are the most blessed person in the world. And because you are blessed, God wants you to enjoy the best in the land. Kung mayroon bang the best na food, dapat sa anak ng Diyos babagsak yan. Kung mayroon bang the best na house, dapat sa anak ng Diyos babagsak yan. Everything is the best. Sa anak ng Diyos babagsak. Okay? So nalabas kayo natin sa ngayong hapon, happy. I-enjoy ko siya, Panginoon. Okay? Pag bibiyahe kayo, enjoy kayo. Bakit? Andiyan na sa'yo lahat. Now, please, stop asking for things that are already yours. Iyon ang healing, iyon ang blessing, iyon ang joy, iyon ang happiness. Name it, and you will have it because Jesus is in you. Amen. Father, we bless you. We thank you. Great revelation, Panginoon, na bukas ng aming spirito sa hapong ito. We don't want to be like that eldest son. Nasa house, hindi konektado, Panginoon, sa Father. But Lord, ngayong hapon, salamat, pinaunawan niyo po sa amin. Ayaw kong ma-miss namin ang blessing because we only have one life. And life is too short. Lord, we pray, habang buhay kami, I declare in the name of Jesus. I want you to receive this. I declare in the name of Jesus. Lift up your hands, lift up your hands. I promise to you in the name of Jesus, as long as you live, you will enjoy the best in the land. Hallelujah. Lahat ng the best galing sa Lord, ma-enjoy mo habang buhay ka. I declare in the name of Jesus once again, lahat ng the best sa mundong ito, galing sa Panginoon, ma-enjoy mo hanggang nabubuhay ka. Receive it in your spirit. Hallelujah. Lord, we declare, Pinyasa family, Ma'am Tess, si Beng, ang buong
family, maging si Ariel na nasa ibang lugar ngayon, nasa ibang bansa. We pray, maging kanyang anak nasa ibang bansa. Lord, we pray that you will protect them with your holy blood. Yes, Lord. Protect them with your holy angels. Yes, Lord. Lord, I declare, beginning today, Piñasa family will enjoy the best in the land, Panginoon. In the name of Jesus. I declare that Ambassadors for Christ people will enjoy the best in the land. In the name of Jesus. This is our inheritance. And you want us, Lord God, as your children, to enjoy the best. Lord, salamat. Ngayong hapon, we will going to enjoy the best in the land. For this is our inheritance. Salamat po na marami. We bless you, we worship you, we honor you. And Lord, bagay yung mga man sa buhay namin, hindi pa ligtas. Right now in the name of Jesus, this 2014, this 2014, lahat ng mga unsaved lang man sa may mag-save in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you so much. We bring back all the glory and honor to you. For we pray and ask all these things in the mighty name of Jesus. And the victorious, blessed people of God shout, Amen.